Tanet. Wala akong intro. Paano ba ito gawin? Ang tagal na natin itong hindi ginagawa. Tsaka 11 a.m. Game. Sige, ito na. Pero gawin pa man, ang dami pa rin nating VVIP sa. Thank you. Oo, ilan ba tayo ngayon? 55 ngayon. Tapos 40,000 sa Discord. So, 95,000 tayo total. For the... Nagbabalik yung isa nating guest eh. Oo. Pero debut ng apat natin. Yes. Ang dami natin. Ang gulo na naman ito i-edit. Tapos yung isang guest natin medyo may daldal ng konti pa dito. Hulaan na lang nila kung sino yun. Sige, go. Tanet, natuto ka bang mag-surfing? Oy, kala mo, nag-surf ako, no? Ha? Abot mo yung yung board kapag... Merong for beginners. Ganito lang yung board. Tapos sa pampang lang. Ano to, Jed's Island? Nag-surf ka na ba? Nag-surf ka na? Hindi pa. Parang nakakapagod kasi. Ayoko napapagod. Ano ba yan? Prinsesa. Ako first, kahit di mo na itanong, no? Tinanong mo kita. First surfing ko sa Bali. Makapaglapag lang naman ng Small things. Hindi, kasi yung barkada ko, nagpunta kami ng Bali. Yung kalahati, ano yun yung, hindi skydiving eh, yung tatalon ka. Bungee jumping. Yung isa bungee jumping, yung ginawa. Tapos yung mga walang pera for bungee jumping, nag-surfing. That's me! Mas mura ba yun? Mas mura ba surfing? Mas mura, kasi siyempre yung instructor lang yung mo eh. Ay, nakapag-surf na pala ako. Ay, hindi, wala na. Alam mo, gusto lang baka nito. Nakapag-surf na ako sa Netopia. Hindi na tama si RK. Nagiging mabuting friend lang siya. Malamang dito nakapag-Netopia tong si RK. Nakiki-internet sa kapitbahay. Sige, kasi yung guest natin for today, ang kanilang pelikula ay, ang milieu ay surfing. Yes, sa Davao. Oo, pero hindi sa Siargao, hindi rin sa La Union, hindi rin sa Bali. At lalong hindi sa Netopia. Talong sa nila naglabakay. Hindi sa Mati, sa Davao. Oo, true. Okay, so nandito tayo with the director and the cast of Fleeting. Isa rin sa mga entry sa Sine Panalo Film Festival. Kailan yung premiere nyo, Mami? Direk Katsi. Yeah. Mami. This Friday na po, March 4th. Sila unang-una. Serious naman ito ni Katsi, hindi naman ganyan sa totoong buhay. Nakakainis. Kasi daw as a director siya today. Nakakainis. As a director daw kasi siya today. Mag-roll call tayo ng mga guests natin. Pakilala muna tayo. So, meron tayong 4 na cast. 4 lang talaga yung main cast mo, Katsi. And the director of Fleeting. Sige, pakilala muna tayo. Silang 4 debut na Saang Walang Kwentang Podcast. Yung isa nagbabalik. Sige, ako na muna. Ako si Tonet at naalala ko nung college. Nung college, alam mo, usok-uso yung mga fleeting. Nung college lang. Bakit? Bakit uso? Hindi ko alam. Parang yan nung college. Kagi, magkaira naman tayo nung college. Hindi ka yan, yung fleeting. Hindi umabot sa tay-tay, sorry. Doon ko parang unang yung, fleeting. Magamit. Mga fleeting moments, ganyan. So, pero ito, si Katsi, ginawa niya ng isang buong pelikula. The Fleeting Moments. Ako si Tonet. Ang corny nung intro ko. Isip ulit ako, okay lang ba? Go, JP. Go. Ako si JP at never ko pang nagamit sa everyday life ang word na fleeting. Today pa lang. I am JP and I am fleeting. Tama ba yung pagkakagamit ko ng word? Okay na yan. Okay, next. Si Direk Katsi muna. Ako po si Katsi. Tapos, di ba pag may bago tayong English word na nalalaman, lagi natin siyang ginagamit. Sabi ko, title siya po, Fleeting. Totoo ko. Uy, directorial debut to ni Katsi. Totoo. Yes. Si Katsi, from PA sa Star Cinema, tapos naging associate producer. Pero hindi sa Star Cinema. Or sa Star Cinema ka-associate producer. So, naging associate producer, tapos naging producer. Producer namin yan sa Konobasyo, tsaka sa Uninvited. Tapos ngayon, directorial debut namin. Magaling.
PA pa lang ako, DOP ko na si Direk Dan. Director na ako, DOP ko pa rin si Direk Dan. Oo nga, dito si Dan. Bakit isama ko kaso tulog pa eh? Isingin ko ba? Taray, full circle moment. Tama. Oo, totoo. Si Dan din yung DOP niya here. Okay. Tsaka magaling na producer yan si Katsi. Kaya kapag hindi ka magaling na producer, papauwiin ka niyan. Charing. Oo. Batak yan si Kat. Kasi kasama namin siya sa Star Cinema. Okay, go. Next. Ako po si Peter. Lagi po kasing ginagawa sa panandalian eh. Fleeting. Di kilala si Alora. Parang may naamoy na mabaho tuloy si Alora. Sige, go. Sumunti ka na. Ako si Alora, ang Bisaya ng Fleeting ay lumalabay. Lumalabay? Ano ibig sabihin Ano yung lumalabay? Fleeting. Sa Bisaya. Talaga? Oh. Lumalabay. Taga saan ka? Anong probinsya mo? Lanao del Norte. So ano talaga? 8 hours. Mindanao, okay. Pero ang salita, ano ba salita sa Mati, sa Davao? Bisaya. Bisaya. So si Alora ang diversity hire ng Fleeting. As the resident Bisaya. As the resident Bisaya. Okay, Tama. next. Okay. Ako na. Ako si Pago. RK at si pelikulang Fleeting. Ako si JC. Totoong buhay. I have a fleeting personality. Oh! Joke ako ha. Nakakainis. Joke ako ha. Joke ba yun? Oh my God, nakakatawa naman yun, RK. Nakakatawa naman yun. Ikaw yung nag-joke no, di kami natawan, siya yung nagalit. Kami may kasalanan. Isa pa, I have a fleeting personality. Wow! Ang funny talaga nung Nakakatawa si RK. Pwede talaga siya maging comedian. Pwede. May funny si RK Funny siya. Oh, thank you, Direk. Wow, may tigapagtanggol. Ano lang, pag-Gcash na lang Sige, ako bala. Thank you. Okay. Next. Ang nagbabalik. Ang nagbabalik. Parang wala akong entry Teka. Dati ang dami mo entry Oo nga eh. Hi, I'm Janella Salvador and I'm back. Yun na lang. She's back. Tama naman. Oh. At ito ang Walang Kwentang Podcast. Presents Racket Pa More, a shooting and taping memoir. Part 34. 34, oh my God, ang dami na natin na guest. Kinakabahan na talaga ang day 17 sa series dito. Totoo. Yes. Kasi naungusan na natin ang Grey's Anatomy. Mabilis natin silang oo nga, 22 lang ang Grey's Anatomy. Hindi tayo nahirapan sa Grey's Anatomy. Pero yung day 17, it's really Keep up, hard. guys. Balik kayo. Okay, mag-hi muna ulit tayo. Nadagdagan na tayo. 62,000 tayo dito sa Zoom. Sa Discord, Gio. Hello! Baka Hello, nasa guys. 40 pa rin. So if you want to be part of our live recording, subscribe na kayo as a VVIP. Punta kayo sa angwalakwentangpodcast.com. That's angwalakwentangpodcast.com. And part of your subscription will go to our My Kwentang Scholars na i-announce namin very soon. Okay. Mamaya pag nagising si Dan, pasabi ko na rin sa kanya yung join na rin siya dito as DOP. So sa mga bagong salta dito, sa mga fans ni RK, ni Janella, at mga bagong salta dito sa sa recording, kaya ko pa ba? Ang bagal. Tatagos na talaga kami sa pader. Hindi, sa mga bago dito, yung Racket Pa More, a shooting and taping memoir, ay nag-share yung mga guests namin ng mga funny, memorable experiences habang nasa pelikula sila or nag-shoot ng TV series or advertising. Hindi pa nga tayo nag-advertising. So for today, fleeting memes. Pero ewan ko kung yung iba kasi. Kasi narinig ko sobrang sobrang grabing adventure. Kasi literal na adventure papunta. Ilang hours from Manila, papuntang Mati. Hindi ko nga alam yung Mati, dito ko lang nalaman yun From Manila direct, may flight to Davao ng 3. Tapos from Davao Airport to Mati is another 3 hours. So kung galing kang Davao, para ka lang pumuntang Batangas. Kasi sa sobrang traffic. Pero ang ganda nung Mati, dun sa mga photo, siya dun sa trailer. Oo nga. Paano nyo nalaman yung Mati? Hindi ko alam yun. Ay, nagising na sila. Direk, nagpunta ako dun during the pandemic. Tapos nung first May time ka, May time ka.
Talagang, oo. Nasa ko nga yung work from home. Okay naman na siguro. Di ako nagpaalam. Tapos nagpatawag ng Zoom. Paano yun? Nasa Mati ako. So, dinaya ko yung background. Ginawa ko. Naghanap ako ng background na bahay. Blur background. Totoo naman. Tama. Galing. So, lumabas ka. Lumabas ka, Katsi, nang matindi ang ECQ. Doon. Mga MECQ na yun. MECQ lang daw. Bakit kaya Mati of all the Direk, may talaga kaming mag-Mindanao family ko. Okay. Okay, napuntahan ko yung mga Camiguin, ganyan. Pero yung area na hindi ko pa napupuntahan. Pero pag nandun ka talaga sa Mindanao area, like sa Davao or sa medyo sikat talaga yung Mati. So, yung lokal ng Davao, nagda-drive talaga sila Mati to surf. Feeling ko, yung mga nag-surf sa Mati ay yung mga nagsawa na sa La Union at Siargao. Siargao, oo. Kasi I'm sure mas konti yung tama ba? Pero mas malaki ang waves ba sa Mati? Bilang hindi talaga ako surfer, ang sabi nila mas beginner-friendly pa yung Mati. Oh, okay. So mas pang competition pa rin yung waves ng Siargao. Oh. Hindi dahil may nakilala ka sa Mati ng pandemic, tapos ay umabot. Hindi umabot doon. Ginamit na yung family daw. Family? Oh, sige. Oo, family. Sige. Okay. Kaya tayo dito direct tayo mo. Okay, sige. Sino mauuna sa shooting and taping memo nyo? Janela. Direct. Pinagandaan ko. Go! Sana kaya ng internet nyo, Katsi? Umabot ba ngayon? Okay na, direct. Ayan, umabot na. Nandito ka pa lang sa pagpapakilala. Go! Sobrang thankful sa fleeting. Pwede rin. Well, kasi sa fleeting, kasi medyo overall adventure talaga siya. Parang, there's also an objective na we wanted to highlight Davao as the chocolate capital of the Philippines. Talagang Hindi hindi Bohol? Davao po, ang chocolate capital. Hindi, di ba chocolate factory sa Cubao? Chocolate. Bohol na chocolate hills? Kasi ang mga Si Alora, gulong-gulo din. Hindi nga, chocolate capital of the Philippines pa lang Davao. Yes, kasi ang, diba, doon siya sa mga equator regions. 7 degrees away from the equator ang Davao. Ay, as a geographer naman pala tong si Katsi. Davao. Kasi diba nandun ang marang, nandun ang yan, mangosteen. So, may mga fruity notes ang chocolate at coffee ng Davao. Dahil sa soil. Welcome sa Sila Eskwela! Oo nga, yung Malagos chocolate, naalala ko dun sa may yung titidang na biscuit, yung Mose. Para meron silang Malagos na chocolate ata na biscuit. Ay, biscuit na cookies. Alam mo yung Malagos na chocolate. Anyway, go. Ang galing ng direct kasi nung nalaman ko na top 17 tayo sa Pure Gold. Kasi matagal na tong script na to. Tapos pinasa ko lang siya. Kasi naman, di ba ang team mga kwentong panalo? So sabi ko, pasa ko nga. Wala akong pinagsabihan na nagpasa ako. Tapos nung nagdabaw ako last year, hindi ko ina-expect na makakapasok ako. Tapos nagdabaw ako para kasi kakatapos lang natin ng direct mag-Conobacio Nag-solo trip ako sa Davao. Tapos hindi ko talaga siya planado. Kadayawan Festival pala yung week na yun. Nakita pa kami ni Milo doon. Pero nung day na dumating ako, Thursday, naka-receive nga ako ng tawag na pasok kami nila direct JP sa Cine Panalo. Ang galing kasi nasa Davao ko nung day na na-receive ko yung call. Tapos nandun ako sa St. Jude na church kasi Thursday siya. So parang nabigla ako. Tapos okay nabukasan, force ako to research. Pumunta ako sa Malagos Farm. Hindi pa tungkol sa chocolate nun yung fleeting. Tapos yun, dun ko nalaman yung 7 degrees away from the equator pala yung Davao. Hindi ko rin alam yun. Thank you for that information. Yeah. Thank you, Dr. Katsi. Tapos ang galing ng trip na yun. Kasi diba nagpunta nga ako sa Davao for myself. Tapos, dahil nandun si Milo, kinita ko si Milo sa Davao. Milo Elmido Jr. Yes. Huwag natin kakalimutan yung junior. Tapos nagkita kami sa Davao. So wala naman akong plano. Tapos sabi ko, anong gagawin mo? Ganyan. Sabi niya may mall show. Punta ako na mall show niya. Nag-RM ako kay Milo. Tapos direct wala mo sino nandun. Si RK. Ay, talaga ba? Oo. Taray. Tapos tinutukan ka na ng baril. Ako artista dyan. Ganon. Akin na yan. Alam mo, hindi ako pinansin ni RK. Sino ba ito? Ba't nandito?
In fairness, may ganun palang kwento. Okay lang, may fleeting personality siya. Oo. Nilagay ulit. Okay. Oh. Pero, ito ba yung plinano mo na magiging first film mo? Yes, direct. Ito talaga yung dine-develop mo na. Okay. Pero bakit from being a producer ay gusto mo nang maging director? Or iiwan mo ba yung pagpaproduce or hindi naman? Hindi naman, direct. Actually, last ko na joke. Yung sana... Sagad, ayaw na niya. Sana makanood ko kasi... First and last. Nawawala kayo eh. Oo, nawawala kayo. Go. Baka fleet. Yun yung Go. fleeting. Fleeting yung internet nila. Nung napuntahan ko yung Mati, parang nagka-urge lang ako to tell a story about the place. So, I started writing about Mati. Wala ko naintindihan sa mga sinabi ni Kat. Malalaman natin ito dun sa video mo. Kaya kayo may video. Yes. Tapos siguro tango-tango na lang tayo. Tango na lang tayo. Ang galing. Okay. Paano pag-funny? Yeah, naintindihan na namin. Cue ko kayo ganyan pagtatawa kayo. Direct na direct, oh. Okay, baka meron kayong mga mga fleeting na kwento. Sina Peter, ganyan. Yung po, bago pa kami umalis, Hindi siya nakasakay sa aeroplano. muntik na maiwan si RK sa aeroplano. Muntik na po. Literal, hinintay siya ng eroplano. VIP! Oh my God, iba. Yun yung mga pag pumapasok, nagkaklap yung mga tao. Oo. Parang, andito na yung pabigat. Andito na ang anak mayaman. Wait lang, ako ba yun? Wait lang, medyo may delay ako pala. Sino ka naiwan na aeroplano? Wala naman. Wala, muntik pa lang. Pero si Peter na hindi talaga nakasakay ng aeroplano dahil kay Alora. Alora, kwento mo. Uy, hindi. Nandun kaya ako. Pero narinig namin ikaw na nga lang inaantay. RK Bagatsing daw. Hindi, isa. Isang aeroplano. Yung hindi ako nakalipad. Hindi. Si RK din yun. Hindi nakasakay sa aeroplano? Sino? Hindi ako, munti ka na akong maiwan. Kasi hindi ko kasalanan. Ay, hindi. Hindi, ikwento mo muna. Kami ang magsasabi kung kasalanan mo o hindi. Buzzer beater nga ako dito. Hindi, kasi di ba pag sumasakay tayo, nag-grab lang ako kasi papunta ng airport palagi. Yung nasakyan ko that time na si Kuya Grab Drive, parang pagsakay ko pa lang, kwentuhan kami. And then, hindi niya sinunod yung daan ng Waze or ng Google. Dumiskarte siya ng sarili ng daanan. And then tinatanong ko siya kung bakit doon. Sabi lang niya, hindi, ako alam ko po itong daan na to. Nagkataon dinaan niya sa school, pasukan. So parang naipit kami sa traffic na buntik na talaga akong maiwan na aeroplano. So, buti na lang, umabot ako and nawala yung stress ni Joshen that day sa akin. Kasi parang papunta pa lang ako, may stress na kagad siya. Hindi pa nag-uumpisa yung Hindi pa nag-uumpisa. Day zero pa lang. So, sinasabi mo ba na nakasalanan ng Grab driver kaya ka na late? Siguro, kasalanan. Kasalanan. Para pagtanggol sa tama. Mas kasalanan ng mga bata na pumasok. Ba't kasi sila pumasok? Bakit kasi pasukan? Isarado na yung mga eskwelahan. Tapos sumasabay sila sa flight. Oo, pwede naman Zoom na lang yung classroom na yan. Totoo. Close the schools now. Close the schools again. Ano? Ayun, direct. Okay na ba kami? Matapos na nga kami. Thank you, guys. Andiyan pa pala kayo. Mag-promote na kayo. Thanks, guys. Thank you. Pero kanina parang nakikinig sila no? Parang Oo, tumatango-tango din. Tumatango lang. Galing. Para ma-edit ng tama. May edit namin yan. Huwag kayong galala. Kahit yung joke ni RK. Hindi natin yung tumatawa. Yung maraming tumatawa. Totoong buhay, I have a fleeting personality. Thank you. Nautusan pa yung Okay, Alora, ikaw naman. Ako, pinaka-memorable sa akin, kasi parang first time ba to ni Joshen? Yes. In the film? Passion Project. First time niya na gano'ng ka-major. Oo, na talagang na-feel yung producer siya. So may one time, wala akong taping, shooting nun. So nagkakitaan kami sa buffet ng breakfast. Tapos
Doon kami nagkitaan. Tapos alam ko na si Josh, maingay siya, happy-happy. Pero nung time na yun, quiet lang talaga siya. Sabi ko, so inaantay ko lang siya magkwento. Pero na-feel ko stress na siya. Tapos habang kumakain, habang nagsisikwate ako, yung hot chocolate, sabi niya, may tumawag. Gumanon siya. Nakalipad na si Janela. Kasi ang piloto si Janela doon eh. May isang scene doon na kailangan niya lumipad. Oh! Totoong ikaw yung nag-ano? Okay. Nagpiloto? Yes. Uy! Iba. Ay, akala ko ikaw. Kala ko lang. Pilot sa loob nung airplane. Pero syempre sa shot, mukhang ako yung taray, galing. Okay. Tapos sabi niya, nakalipad na si Janela. Tapos nag-breakdown si Joshen direct. As in, umiyak siya bigla. Tapos may mga tao pa dun sa buffet. Tapos tinatawa siya kung bakit siya umiiyak. Siya, nakalipad na si Janela. Talaga. Kasi natatakot din ako tumawag kanina kasi hindi ko alam kung ano yung sagot niyo. Kasi umuulan direct. So pag umulan, nagpasakin bawal na So may one shot lang sila kasi si Janela din takot din. Takot din siya sa heights, ganyan. So umiyak si Joshen. Talaga, nakalipad siya. Nakababa naman. Sabi ko, Ma'am, naman lang bumaba. Sana naman nakababa siya, ma'am. Pangalawang taping pa lang natin to. Breakdown siya direct kasi yun na pala yung iniisip niya. So doon ko lang nakita kung gaano siya ka-passionate bilang producer. Nakahinga siya. After nun, nakausap ko na siya direct ng matiwasay. Pero with tears. With tears. With tears. Taray. Talagang tsaka sa harap ng maraming tao, no? Tsaka sa buffet table niya naisipang gawin yun. Sana pala isang camera, dinala nyo na dun sa buffet, para nagdaliin na kayo dito kay Jose. Yung iyak niya. Ano yun, Katsi? Hindi nga dumating yung camera, tapos dadala na si Jose. Ay, oo nga pala. Ayun ba yung hindi umabot yung ano? Hindi dumating yung camera. Sayang naman. Sorry. Baka ulitin na lang niya. Di ba iPhone naman yung isang shot? iPhone na rin gamitin. Uy, grabe talaga yung stress kapag first film. Parang kahit gaano ka nag-prepare, dapat talaga papahirapan ka sa first film. Kasi feeling ko, pag hindi ka pinahirapan ng first film, iisipin mo ang paggawa ng pelikula, ganun-ganun na lang. Parang pag nadalian ka sa first film, parang sabihin mo sa mga next film mo, small thing. Ganun. Sino pinaparinggan mo, te? Hindi, totoo, di ba? Mahirap talaga yung first film. Parang kahit gano'n ka mag-prepare, may dadating. Hintayin mo. Kunyari magpapakap na kayo ng 10 p.m. Wala pang nangyayaring abangan mo 10:01. Yung day 1 namin ng I'm Drunk, I Love You. So kami, parang 10 sequences yung nakaschedule. Ang konti, Te, pelikula naman. Sorry. So, 10 sequences, ganyan. Tapos, hulaan mo kung ilan yung drop. Ilan? 7. Olivia Labason kasi. Ang lala talaga. First mo yun, Direct JP? First ko yun. So, second day mo, 20 sequences. Siyempre, kinarga yun. Oo, tapos one shot na lang yun. Kasi indie naman eh. Oo, may ticket sila yun. Talino, guys. Talinuhan natin. One long take, one shot. Ilang sequences ba kayo dito? Ilang days kayo? Ang dami nyo daw days, 8 days lang kami direct. 8 days, tapos ilang sequences per day? May, depende. Yung iba 14, yung iba 8. Depende sa laki ng eksena. Oo, depende sa location. Pero iba rin mag-shoot pag hindi sa Manila. Alam mo, direct na-realize ko, wala pa akong project na hindi out of town. Lahat may naga-out of town. Out of the country, ganyan. Out of the country, out of town. Mas mahirap, syempre, mas madali kapag nasa Manila ka kasi kapag ang daling humanap ng rest back. Yung, kulang ng talent, Kaya mapapansin nyo guys, kapag out of the country or out of town na shoot, madalas yung mga PA nahihila yan as talent. Oo, kaya nga sina Joy Bayan, yan sina Milo, dyan nag-start yun mga PA na hinihila, syempre. Nung nag-PA ako, never akong nag-talent, once lang. Kasi ayoko talagang nagtatalent. Ayokong mga pagalitan kapag mali. Ano movie yan, Direk? Hindi ako nagtatalent ever. Never. Oo. Nung may bayad. Yung Nescafe, di ba? Oo, Nescafe. Sa GMA, nung nag-PA ako sa GMA, sa teleserye, lahat na ng PA nakapag-talent. Nakakaya ko, hindi kaya kong may kakausapin akong isang ito po nahanap ko. Tapos nung isa, Nescafe yung shoot. So, kapag merong sponsored yung eksena, may bayad kasi yon, di ba? So, sabi nila, may bayad to. Magkakanaw. Parang Nescafe, tas kakanawin mo. Gagan. Sabi, sinong gustong ako na yan? May bayad? Sabi na ako yan. Kanaw ka naman ko doon, plus 5K ako.
Pero nakapag-talent na rin si Tonet as a director dun As a sa director, babaeng pero third syempre world. yung Babaeng dulo. third world, Troy. Yun. Babae sa septic tank. Sobrang ganda Babae from yung start to sa finish. As septic in, wow. Babae. Naman datanda na ako kasi. Pero pag PA ka, mahirap kang tumanggi. 'Di ba? Yes. Grabe, direct naikot ko na nga lahat ng role nung PA ako eh. Naging yaya na ako ni Daniel. Oo, yun talaga yung pag PA ka, for sure, hihilahin ka mag-talent, lalo kapag out of town. Tapos nung matanda na ako, sabi ko, ba't ko ba ginawa yun? Direct, Forever nandun, isa-search ko yun sa YouTube. Anong pelikula? Direct siya dating na gangster. Ay, shit, classic! Search natin Direct yan. siya. Saan doon? So, may timing na required. So, yung kaba mo talaga kay Kati Garcia Molina, medyo may ka eh. Kasi yung blocking, pababa ka ng hagdan hanggang papunta doon. Tumatakbo ka, direct kailangan natataranta kang yaya. Sample. Sample daw. But look at you now. But look But at you now, Katsi. Tataranta pa din. Naka-yellow na jacket or sweater ba yan? Kahit yung mga cast nila, kapag Game si Janela naman. Joy Bayan, ganyan na ganyan. Go, Janela. Parang na-enjoy ko nga maging audience na lang eh. As VIP. Nasabi naman na ni Alora yung pinaka-memorable for me, yung lumipad talaga ako. Kasi kahit sobrang sanay na ako mag-travel, hindi ako nasasanay sa turbulence. Taray, Natatakot turbulence. As in, sa airplane papunta sa Davao, parang nag-turbulence yung plane namin. Tuwing nagta-turbulence, feeling ko nawaweirdan yung mga katabi ko kasi napapakapit talaga ako ganun. Tapos feeling siguro na ang OA ko. Pero natatakot talaga ako. Tapos nung nalaman ko na kailangan kong mag-fly ng maliit na airplane for this film, I got scared kasi nga, ayun, may fear talaga ako of flying. Kahit lagi ako nagpa-fly. Pero sobrang ganda. Like, nung nasa taas na ako, sabi ko direct, one take ko na to. Hindi ko na kayang umakyat ng isa pang beses. Kasi baka di ko na kaya. So, I think, nakuha naman in one take. Grabe yung experience. Ang ganda. Ano yung role mo doon? Ba't kailangan magpalipad ng eroplano? Ang dream niya kasi, maging pilot. Woman pilot. Tapos may training school sa Mati pala. As in, real talaga siya. Doon talaga nagta-train. So, kaya siya pumunta ng Mati. Kasi gusto niya mag-school doon. Ba't kaya sa Mati, yung flying school? Ano siya direct? Doon nagtitrain kasi syempre crowded na yung Davao Airport. So, ang galing din ng timing ng pelikula direct kasi magkakaroon ng Mati International Airport. Ay, ang toro! Dahil sa fleeting to, no? Dahil sa fleeting. Dahil sa fleeting. Ng RA, Republic Act, charing. Ang galing! Pero yun, ang in-explore ko kasi sa character ni Janela talaga direct is yung women in a male-dominated industry. Totoo naman. Kaya talagang gusto kong matakal yung aviation. Galing! Taray. Abante babae. Ganun. Abante babae, totoo yan. Tapos, si RK, sa trailer kasi, yun yung isa sa mga gusto kong maano doon sa pelikula. Nagkita na ba sila dati? Bakit parang nagmeet na ba sila dati or hindi? Kasi may isang line doon na parang, akala ko ako yung pinunta mo dito. Ay, punchline lang yun direct. Punchline. Okay. Maraming punchline isa yun. Kasi nga fitting first time. Hininaan ko na nga eh. Pahina na nga eh. Saka nilalaban niya talaga. Oo. Okay, sa mga comedians dyan, wag nyo nanakawin yung joke ni RK, Kanya lang yun. Sa akin Baka yan. mamaya marinig namin sa mga... Wag yung gagamitin. Talaga, baka marinig namin bigla yan. Nako, sa TikTok wag Tapos si RK, surfer na lokal. Actually, halos lahat sila dito sa kwento. Hindi talaga sila taga-Mati. Fleeting din. Oo, like si Peter, taga Manila, si Alora, hindi siya taga Mati, kasi taga Lanao talaga siya na lumipat sa Mati. So parang lahat talaga sila immigrants. Lahat inspired din siya ng mga tao during the pandemic na piniling lumipat sa La Union, sa Siargao. Iniwan nila yung life nila sa city to start a new life in a surf town. So, si RK naman comes from a family of, cacao. Parang may cacao farm sila sa Davao City. Tapos, he left the family to move to Mati on his own.
Pero set to ng present time, hindi siya set sa pandemic. Ano na siya, wala siyang, hindi naman pinag-usapan. So, ang kwento ng Fleeting ay how do you differentiate it from other love stories na two strangers meeting? Parang for me, parang it's a boy meets girl, pero you'll know upfront that it's not a love story. Parang ano siya third character kasi talaga yung Mati. Tapos, yung Mati kasi represents yung pagiging grounded talaga nung character ni JC. Kasi apparently, na sinusulat ko yung Fleeting, nagpunta ako sa Baguio. Tapos, itong nasakyan kong taxi, in English ako, te. Sabi talaga niya parang, why would you go to that cafe? There are many cafes here in Mobla. Parang, kuya pala desisyon kayo, nakita ko sa TikTok yung cafe, syempre gusto kong puntahan, di ba? Tapos, pinipilit niya ako, nandun ako pumunta sa isang cafe kasi mas masarap daw yung beans ng kape doon. Kuya, hindi ako nagkakape, gusto ko lang ng aesthetic na workplace, ganyan. Tapos, English talaga si kuya. Tapos, sabi ni kuya sa akin. So, na-curious ako, sabi ko, kuya, what do you do? Ganyan. Engineer daw siya by profession. Tapos, parang, ang in-explain niya sa akin, syempre in English, no, hindi ko na kaya na in verbatim. Parang sabi niya, one take lang. Ang sabi niya sa akin, hindi ako para tumira sa city. Dito lang ako. Kahit na hindi ko ma-practice yung profession ko, hindi ako aalis ng Baguio. Sabi ko, may mga ganun palang tao, no? Tapos parang di ba tayo pagka-probinsya, lagi nating pinipaint na may desire to move to Manila, ganyan. So parang, ang ganda lang i-explore nung mga tao na rooted talaga sila kung nasaan sila. Saka ang ganda nung yun ding sinabi mo na a woman in a male-dominated industry. Ganda. May ganong Lalo na ngayong Women's Month. Yes! Happy Women's Month. Abante babae. Okay, ilang screenings ba per film ang Cinepanalo entries? Ang dami, direct. Nakakaloka. Tapos yung mga screening pa namin direct JP, mga 12:30. Tanghali tsaka hapon. Talaga ba? Parang mga, hindi ko nabilang, pero mga 10 to 12, mga ganun. Okay, go. Invite mo na sila, mami, especially sa premiere night. I-open nyo din ba yung Hindi, kasi maliit lang yung cinema namin sa premiere. Sa Gila. Yon. Pero meron kaming 12:30 and 7:15 screening on the first day, on Friday. So, yun. Kung kinaya nyo yung 11 a.m. na podcast, kaya nyo rin yung 12:30 na. Yan, sana makanood kayo. I think this film is made with a lot of love. So, sana ma-feel din yun ng mga manonood. And it's been a while na parang nakapanood ako ng film na parang, I think na-immerse ako sa bagong lugar. Ganon. So, yun din, yung experience din of watching Mati on screen is a different experience. Taray. So, hindi magkakatuluyan dito kasi sabi mo, this is not a love story. Kailangan manood. Actually, direct may mga alternate ending. So, kailangan nila manood ng iba-ibang screening. So, mga ilan yung papanoorin nilang pelikula para makompleto nila yung alternate ending. Depende sa oras ng screening. Kasi hindi namin sasabihin yung ending sa bawat screening. So, para siyang para siyang labubu. Kukumpleto. Sina Peter, invite nyo na sila na manood ng Fleeting. Ayun, sa lahat po ng nanonood dito, sana po supportahan niyo po ang palabas na Fleeting. Dito lang po sa Gateway. Ang entry namin sa Tanggal! Edit out! Dito ba? Take Direct kasi hindi ko nasabi yung hindi ako nakasakay doon sa Sikdege. Ayun yung memora. Yun yung bubog niya. Ayun yung Yun yung sinasabi ko kanina pa kaso di tayo nagkakaintindihan sa kanila. Hindi kayo aligned. Hindi, kasi direct dun sa may Mati, merong sports flying, So, pwede kang sumakay ng open air. As in, bukas na airplane. Ha? Ano ba tawag doon? Open air siya na ultralight plane. Oh. So, nung unang punta ko doon, nag-ultralight plane ako. Tapos, nung rest day, bago kami umuwi, nagpunta sila. May rest day na nagpunta sila. Hindi sila nakasakay kasi umulan. Hindi, malakas ang hangin. Oo, malakas ang hangin. Tapos, nung finally, 3 na sila. So, excited na, makasakay na sila. Una-una sumakay, syempre, si RK, diba? So, okay na. Nakapag-content na si RK, na-post niya na sa reel niya, ganyan.
sasakay na siya. Sumunod na sumakay, syempre si Alora. Tapos sasakay na siya direct umulan. Pinarking na yung plane direct. Kawawa naman. Saya pa naman ng ultra light. Sabihin natin, Peter, pagtatanggol kita. Kasi si Alora, nung gabi before nung lipad namin the next day, kasi pack up na kami. So parang si Alora, sabi niya, anong oras kami magkikita sa lobby? Sabi ko 5:30 AM kasi yung sakto lang yung oras natin. Sabi niya, hindi, siguro mga 6 na, 6:30, ganun. Hindi, sabi mo pala mas maaga, di ba? Oo. Mas maaga yung gusto niya. Kwento mo yan eh. Kumain kami sa oras na, and eventually, siya yung na-late ng 30 minutes. Kaya naurong lahat yung namin, yung schedule namin. And si Peter, hindi nakasakay. Hindi, direct may explanation ako. Hindi naman pala. Yung staff kasi, hinatid ako sa school. Saka direct, may utang pa sa amin na coffee na libre si Alora. So gagawin na lang natin yun sa coffee shop. Oo. Yes, Hindi oo. ko alam yun. Ayan. Nako, may paksyon. 1, 2, 3. May 1, 2, 3, 4, 5. 5 na na-order, ite-text ko na sa barista namin, ha? Care of Alora, no? Care of Alora. Ngayon pa lang gagawin na yung kape kahit Sige. Basta cafe. Tara, maglalang mag-adobo kami. Okay, next. I'll go, Alora. Ayan, sana po makapanood po kayo ng Fleeting, March 14 to 25 po yan sa Gateway Mall Cinemas. Lalo po sa mga Bisaya, sa mga nagtanaw nga mga Bisaya, diri yung makatanaw mo kay, makaproud kayo nga na-feature ang Mindanao, Davao. Yes. Oh, Ayun, direct. May isa rin pala kaming laging pinag-uusapan. Especially nung yung cousin ko kasi nung nasa Amsterdam ako, si Denise. Doon na siya nag-work. So, nung nag-edit kami, nag-edit lang ako via online. Pinapanood ko sa kanya yung film. Tapos sobra talaga siyang tawang-tawa kay Alora. Pero pag sa viewing, syempre dahil din naman mga Bisaya yung nanonood, hindi natatawa sa punchline. So parang nakakatuwa kasi na-appreciate talaga siya ng mga Bisaya. Tapos parang first time din kasi ni Alora magsalita ng Bisaya speaking. Tapos sobrang natatouch ako nung sinabi ng pinsan ko na kaya siya napaproud kasi parang every time na magyaya siya sa Mindanao, ang laging sinasabi ng tao, nakakatakot. Yes. So parang sana yung mga films like this will break that stigma. True. Tama. Lovely. Di pa ako nakapunta ng Mati. I'll go, RK. Oh yes, inibitahan namin kayo sa lahat ng nakikinig to watch Fleeting, March 14 to 25, Sino Panalo. And not just Fleeting, sobrang ganda ng lineup this year. I mean, every year. Pero this year talaga is ang gaganda ng trailers. Di ba, Direk, at sinunood tayo ng trailer lahat nung... Yes, Direk. Super proud of you sa All Sense Day. Kasi alam ko din yung nakwento mo sa akin yun nung nasa Q Cinema tayo. Kaya sobrang excited ako. Yung Alls, Kaya nakaka-proud to be, part of this lineup kasama lahat ng mga pelikula. And yun nga, it's the first time na may nag-shoot ng pelikula sa Mati. Oo nga. So we're very excited to share kung gaano sila kaganda. And yun nga, sinasabi namin, especially with the people na nag-alaga sa amin doon who really help us in making the movie. So, it's also for them. Kaya, yun lang. Please watch Fleeting, March 14. Mahirap maging last lagi. Nauubusan ako ng words. Pero yun, I hope everybody gets to watch our film called Fleeting for Cine Panalo this March 14 nga to 25. Just like Direk said, it was made with a lot of love. And hopefully, hindi lang kayo ma-in love sa film and sa characters, pero pati na rin sa Mati because it really deserves the hype that all the other places get din. So, ayun, sana mapanood nyo. And of course, supportahan rin po natin yung ibang films since it's a festival. Ayun lang. Thank you, Yes. guys. Maraming salamat. Congrats sa Fleeting. Congrats sa directorial debut. Baka Yes. maiyak ka sa premiere Direk, night. sobrang mura ng ticket. 250 lang. So, sana makanood talaga. Oo nga. Oo, ang mura ng ticket. Thank you sa Gateway and sa Pure Gold. Tingnan natin. Mas mura talaga yung ticket. Siyempre, mas maraming manonood. Hindi ba? Ayun. Thanks, guys! Congrats, Thanks guys! sa Congrats! Thank Ang you. maaga. Thank you! See you sa premiere. Ayan, sa mga brands yan, baka naman you'd like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please subscribe sa YouTube channel namin, Ang Walang Kwentang Channel, and sa Spotify, Ang Walang Kwentang Podcast. Ito na maalala. Ang tagal na. Panood nyo na yung Fleeting at meron kayong mga reviews.
pwede niyong sabihin ko anong na-feel niyo after manood ng pelikula ni Katsi. Use the hashtag Ang Walang Kwentang Podcast. Nasa X kami, nasa IG kami at AWKP Stuffs, and nasa TikTok kami at Ang Walang Kwentang Podcast. Tama, di ba? Ang Walang Kwentang Podcast. Ako naman at Tonetta Down eh. Sorry. Go, JP. Ako naman at JP Habak sa Instagram. Tapos, pag nakanood na kayo nung lahat ng 8 entries saka 25 student shorts, taray, 25 student shorts ng Sinipanalo Film Festival, i-share nyo yung thoughts nyo sa Ang Walang Kwentang Podcast after podcast chikahan na Facebook group namin. Marami rin ng mga tao doon. Punta na kayo. Ayun. Thanks, guys. Thank you guys. Congrats ulit. Bye.